Tumingin ang Diyos sa taus-pusong tumitingin ang Diyos sa taong taus-pusong naghahandog ng kanyang sarili, tulad ng balo sa Ebanghilyo na nagbigay ng lahat ng mayroon siya. Sa kabila ng kanyang matinding karukhaan, tunay ngang wala sa hirap o yaman ang pagbibigay, kundi ito'y nasa puso. Tulad ni Kristo, maging mapagbigay nawa tayo ng taus-puso na walang hinihintay na anumang kapalit. Magsitayo po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. At welcome sa ating pagtitipon ngayon, nitong araw ng linggo sa ating banal na misa. Sa misang ito, isama rin natin sa ating mga dasal, ang ika-14th day ng kamatayan ni Peregrina at maging sa kaarawan ni Desiree Oriola. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka ng isa dakilang kaluwalhatian. Panginoon namin Diyos sa rinang hari, Amang makapangyarihan, Panginoon Isang Kristo, tuganap na Diyos, kadaroon ng Ama. Ikaw na nag-aayos ng mga
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at tumahadlang, upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan, para kusang sundin ang iyong kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po tayo. Ibinahagi ng balo ang huling makakain nila ng kanyang anak sa propeta ng Diyos na si Elias. Dahil sa taus-pusong pagbabahaging ito, sa gitna ng kanyang karukhaan, pinagpala at di naman siya pinabayaan ng may kapal. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta, at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, "Maaari po bang makiinom?" Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig nang pahabol niyang sabihin, "Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain." Sumagot ang babae, "Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay. Mayroon po kaming kaunting harina at kapatak na langis. Namumulot na nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay." Sinabi sa kanya ni Elias, "Huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay, at pagkatapos magluto ka para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin matutuyo yaong langis sa tapayan, hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ang ulay marapating papatakin ng may kapal." Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias, at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina, at hindi nga naubos ang harina sa lalagyan, at hindi rin natuyo ang langis sa sisidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang laging Panginoon, panig sa naaapi. Ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nagugutom. Tugon. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Tugon. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Tugon. Kaluluwa ko yung bihin, ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi Diyos mo siyon. Tugon. Kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Kaiba sa ibang mga pari, si Jesucristo ay minsan lamang nag-alay para sa kapatawaran ng kasalanan, sapagkat ang kanyang inihain ay ang kanyang sarili. Darating siyang muli sa wakas ng panahon, hindi upang maghain muli ng alay, kundi upang iligtas ang lahat ng naghihintay sa kanya. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay, kundi sa langit at ngayoy nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumasok sa dakong banal taon-taon, may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang ihandog ang kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Kung di gayon,
kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatag ang sanlibutan. Subalit, minsan lamang siya napakita. Ngayong magtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsay inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng isang pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po tayo. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa mga sumubaybay din sa ating live streaming ngayon, dito sa ibang bansa, magandang umaga sa inyong lahat yan. At welcome kayo sa ating misa dito sa ating mission station, Our Lady of the Sacred Heart. Welcome din natin ang ating meron tayong bisita dito sa mission station. Galing sa ating kapatid, galing sa Katmon Mission Station, sa pangunguna doon ni Father Noy Pasyente. Palapakan natin sila, no? Meron ditong 4 sila dito, mga lingkod, leaders ng Katmon Mission Station. Salamat sa pagpunta, no? Mga kapatid, gusto ko kayong tanungin, kailan nga ba sa buhay ninyo tumatak ang inyong inihulog na barya? Kailan para sa inyo tumatak ang inyong inuhulog na barya? Kasi minsan sa buhay natin, sabihin natin, hayaan mo na yon, barya na naman yon. Okay lang yon, wala yon, barya yon. Pero mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyang diin ni Jesus itong baryang ito. Ano bang meron dito? Barya nga lang pero nakaandig sa puso ng Diyos. Nakita ng Diyos kung sino doon ang nagbigay talaga
na galing sa puso. Minsan niloloko ko lang mga dito sa atin tinatawag na greeters and collectors. Minsan sinasabi ko sa kanila, paano ba kayo namumulekta? Sibot din matawag dito, sibot. Yung na ano? Ha? Buslo. Sa Bisaya pala yung sibot. Yung buslo. One time, meron ako naobserbahan. Bakit ang tagal mo doon sa taong tinapat mo ng buslo? Ginoon mo talaga sa mukha na yon. Sabi niya, Father, alam ko kasi may maibigay yon. Alam ko kasi mayaman yon eh. Kaya hindi ako umalis nang hindi talaga siya magbigay. Yung pangalawa ko naman tanong, bakit doon sa kabila? Naghulog na, binalikan mo pa rin. Sabi niya, nakita ko kasi Father, 20 lang nilagay niya. Ang yaman-yaman nun. Kaya pinagdagdagan ko sa kanya, niloko ko siya. Minsan sa buhay natin, ganun tayo. Pangungunahan natin yung nagbigay. No? Pangungunahan natin yung nagbigay. Pero mga kapatid, kagabi po sa mga naka-attend po ng ating webinar, pagbabahaginan, doon po masisilayan natin kung paano tayo magbigay. Meron lang tayong 3 sharer doon. Si Ate Rowena, si Ma'am Beth, at si Kuya Ronald. Pinaganda lang, Ronald. Si Kuya Ronnie. Doon pa lang sa kanilang pagbabahaginan, nakikita natin na sila din nagbigay, no? Pwede nga sana din na ibahagi yun kasi too much confidentiality. Pero nagbahagi sila. At sa kanilang pagbahagi, nakita natin doon na meron palang ibang mga tao, pamilya, na nagbabahagi. And I guess, nakita ninyo yan dito sa ating komunidad, no? Itong pagbabahagi. Ay dami-dami ditong nagbabahagi. Kung ating titingnan, napakayaman natin sa pagbabahagi dito sa ating mission station. Nung una, ang buong akala ko, doon lamang makikita sa pera, sa financial, sa material na pagbabahagi. Pero nung napunta ko dito sa ating mission station, doon ko mas lalong naunawaan na sa pagbibigay, hindi lamang sa pera. Minsan doon lang tayo kumakabit sa mga meron, sa mga mayaman. Minsan sabihin natin, Father, walang problema diyan. Itong concern natin, narito, meron akong ma-endorso. Itong pamilyang ito, certified na nagbibigay. Certified na meron talaga sang ibibigay. Kasi para sa akin, mayamang itong pamilyang ito. Tama ka diyan. Pero meron pang mas makabuluhan diyan. At ito, nagagawa na natin dito sa ating mission station. Minsan, tatawa tayo eh. Ala, may barya pa tayo nakakolekta. Ala, ang daming 20. Pero kung ating titingnan, ito nagbibigay ng barya-barya, 20-20. Ito ang may mga busilak na puso ng mga kapatid natin dito sa ating mission station. Kagaya ng pagbasa natin sa Ebanghelyo, meron naman talaga tayong mga kapatid na blessed, na biyayaan talaga na ang daming biyaya. Pero kung ating titingnan, minsan makapagtanong tayo, yun ba kanilang ibinigay ay galing pa talaga sa puso yun? O sobra-sobra lang? Na sobra-sobra, pero hindi naman binigay lahat ng sobra. No? Minsan makapag-isip tayo ng ganon. Pero balikan ko lang, dito nga sa ating mission station, ang dami nating naibigay. No? Hindi lamang sa pera, hindi lamang materially. Kung ating titingnan, ang daming volunteers natin. Mapa-youth, maging feeling youth, mga seniors, nandyan, no? Nagbibigay ng panahon, nagbibigay ng yaman, talento. At dahil diyan, sobra kong papasalamat sa inyong lahat. Sana tuloy-tuloy ang inyong mapagbigay, sapagkat natutuwa ang Diyos sa inyong ginagawa. At patuloy pa kayong pagpapalain dahil meron kayong busilak na puso. Monthly, meron tayong ginagawa sa pagbibigay. Tinatawag na itong balik handog. Siguro it's a challenge for us, for all of us. Sa monthly mo bang binibigay, sapat na kaya yon? Natutuwa kaya ang Diyos nun? Di ba may hamon tayo na isang pamilya ang madalas nagbibigay ng balik handog, kung hindi ang nanay, ang tatay, ang mama, papa. Now, this is the challenge for all of us. It's a continuous challenge
na sana ang lahat ng kasapi sa pamilya magkakaroon ng balik-handog. Sabi ko dati, regardless kung magkano ang ibigay ng bata, ang importante natututo siyang magbigay. Kahit 1 buwan, 1 peso. Kahit 1 buwan, 5 peso. Minsan, magsasagot na naman si Taning, ang demonyo sa atin, Father, okay lang ba yung 5 peso? 1 peso, kaganda-ganda ng ating envelope? Hindi. Meron pa doon mas mabigat na rason. Bakit tinatanggap natin iyon? Kasi ang tinitingnan natin, itong kaano kabusilak ang kanyang puso sa pagbibigay. Napauo si Ian. Si Ian at harapan ko Siguro dinagdagan niya yung kanyang balik-handog. Pag ganun siya ganun pa rin ba? Yung kanyang binibigay? Ha? Confidential. Oo. Kasi napauo siya So muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagbibigay, no? Siguro kung meron na akong pwedeng ibigay sa inyo bilang paalala sa pamagitan nitong ebanghelyo natin na hamon para sa atin, magandang tingnan na paano ba tayo magbigay, no? Paano ba tayo magbigay? Galing ba talaga ito sa ating puso? O napo-force lang tayo sapagkat yung ating mga lingkod leader sa mga kapilya ay masyadong makulit. Sasabihin, magbigay ka na. Ilang buwan ka na hindi nagbibigay. Ang lakas-lakas ng kita ng tindahan mo. Yung iba yung mga ganong collectors, no? Pero, it was just a joke. Pero, kung titingnan mo, oo nga, no? Pero meron pa doong mas sigit na kailangan nating tingnan. Bakit pa tayo magbibigay? Meron tayong love offering. Meron tayong mga donasyon. Balik-handog kung ano lang termino. Kasi sa pagbibigay, kailangan klaro para sa atin na sa pagbibigay, ito ay ating pasalamat sa Diyos. Unless hindi natin ito makukuha o maunawaan, magbibigay pa rin tayo ng kakarampot. No? Kung hindi natin maunawaan na itong ibinabalik natin sa Diyos ay ating pasalamat, manatili tayo sa pagbibigay ng karampot. Minsan ba sa buhay mo, di ba, ganun tayo? Ito lang muna kasi kailangan ko Ito lang muna, baka mamaya wala na akong sunod. Minsan yun yung tinitingnan natin. Mas lalong malinaw yung sinasabi sa atin ng mga demonyo sa paligid. Sabihin, ba't ka nagbigay ng malaki? Baka mamaya saan gagamitin ni Father yon? Baka mamaya saan gagamitin ng grupo niya yon? Di ba ang dami natin napakinggan ng kwento ng ganyan? Pero it's a real talk, no? Kasi minsan sa pagbibigay natin, hindi galing sa puso. Minsan sa pagbibigay natin, mayroong kondisyon. Kaya minsan sa buhay natin sa pagbibigay, pag tayo na yung nangangailangan, pupuntahan natin yung ating nabigyan. Sisingilin na natin. Ano na? Ako na yung nangangailangan ngayon. Bigyan mo naman ako. Minsan ganun tayo. Dito sa bahay, meron ako mga soki dito. Mga maliit na bata. Makita ba ako? Hindi mga ganun. Ganun kaliit. May isang bata doon. Hilig niya lang apple. Tuwang-tuwa na siya. Father, apple. Father, apple. Yung isang bata naman, Father, may choco milk pa kayo? Father, may choco pa kayo? Yung isa naman makulit, 5 piso naman diyan. Walang father yun, ha? 5 piso naman diyan. Anong gawin mo sa 5 piso? Pambili pagkain. Makulit ang maliit na bata. Sabi ko, tika muna ha. Kasi sa sasakyan ko mayroong mga barya-barya. Nireserve ko talaga yun para sa mga bata. Tika muna, kuha muna ako. Sige, pakibilisan. Sabi ko, okay tong bata na to ha. Pero okay naman siya. Klaro naman yung kanyang tunguhin. Basta meron silang mahingi para pambili ng pagkain. Pero yun, maganda yun, pero hindi man yun galing talaga sa puso ko. Kasi may nanghihingi no? May nanghihingi. Paano yung meron ka lang makita na nangangailangan talaga? One time, trinay ko na yan. Yung tirang pera ko, nag-aaral pala ako sa Cebu, yung tirang pera ko na yon, sakto lang talaga na pamasahe ko pa uwi. Meron na kailangan, ibinigay ko. Ang resulta, wala na ako pamasahe. So naglakad ako. Habang ko naglalakad, ang daming pumapasok sa isip ko,
Gago ka ba? Yun na lang yung pera mo. Ano nangyari? Lakad ka? Ano nangyari? Trip mo? Wala naman nakakita sa'yo. Parang daming pumapasok sa akin. Ano ba to? Bakit ganito? Pero later ko lang na-realize, along the way, habang ako'y pawis na pawis maglakad, kasi medyo malayo, doon ko lang patanto na, meron lang gesture ang isang taong nabigyan ko na tuwang-tuwa siya. Maluha-luha siya sa kanyang papasalamat. At yun ay enough na para sa akin. So mga kapatid, maraming pagkakataon na inaniyahan tayo ng Diyos nang magbigay anong meron sa atin. No? Hindi lamang talento, hindi lamang pera, kung anumang klaseng meron diyan sa iyo, panahon, nandiyan, pwede mong ibigay. Gaya nga sa kasabihan, walang mayaman na hindi nangangailangan at walang mahirap na hindi makapagbigay. Kung ating titingnan, yung iba nating mga kapatid, dito sa ating mission station, meron tayong panahon na nakasama-sama sa Rosario, sa Biblia Rasal. Doon makikilala natin ng lubusan yung ating mga kapatid. Na kung hindi pa tayo nagkasama sa pagrorosaryo, sa mga gatherings, ang buong akala natin, mayaman sila, wala na silang kailangan. Pero, lo and behold, pag merong tsansa, pagkakataon, na nayaya natin sila magkwentuhan, from there, we will come to know na meron silang kailangan. At minsan, kung anong meron sa iyo, yun yung kailangan nila. At buong akala natin, walang-wala tayo. Minsan pala ang kailangan na nila, kausap. Ikaw, dami kang oras Marites ka nga minsan No? Pero, yun lang yung kailangan. Di ba ang dami nating may bigay pala sa buhay? Ang Diyos, ang daming may bigay pala. Ang daming binigay sa atin. Kaya lang, we set standard na kailangan meron akong ganito para meron akong may bigay. Magandang pagnilayan natin. Upo tayo sandali. Imbis na makasagap sa balita muna, tingnan muna yung sarili natin. Ano ba binigay sa akin ng Diyos? Ipinagkalob niya sa akin. At marahil dito ako tinawag na makapagbigay. Dito ba sa ating mission station, alam ko, matibay yung ating sense of volunteerism. And I guess, doon ako blessed na nariyan kayo, patuloy na nagbibigay. Minsan, hindi ko ma-attempt. Minsan, nayayabangan tayo na okay na tayo kahit walang bayad. Pero, patuloy nating inaanyahan ng community na magbigay ng donasyon. Kasi meron tayong dalawang ginagastusan. Itong administratibo at ang pastoral. Hindi tayo magalaw talaga kung walang pera. Pero salamat din at nandiyan kayo, laging nagbibigay. No? Laging nagbibigay. Ito naman talaga yung direksyon ng ating diocese na balang araw, tanggalin na yung aransel. Kaya lang minsan mahirap sapagkat hindi pa natin naunawaan kung paano ba dapat magbigay. Bakit kailangan nating magbigay? Kasi una, nakalimutan natin na sa ating pagbibigay, it's one way of giving thanks the Lord for everything we have received from Him. So yun yung assignment natin. Tingnan natin sa buhay natin. Sa kabila ng kawalan sa ngayon, lalo na ngayong pandemya, ano bang meron sa atin na binigay ng Diyos? Baka dito, inanyahan tayo ng Diyos na magbigay. Kagaya ng balo, ibibigay kung anong meron sa Kanya at maging sa atin din bilang pasalamat sa Diyos. Siya nawa. Magsitayo po tayo. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. doon magmumulang paririto at hukom sa mga buhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng umatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Hangad ng Diyos tulad niya na tayo'y magbahagi ng bukal sa ating mga puso. Dumulog tayo sa Ama nang tayo'y mabiyayaan ng pusong katulad ng sa Kanya. Buong tiwala tayong manalangin. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pastol ng simbahan, patuloy nawa silang maging bukas sa kanilang taus-pusong paglilingkod upang lubos silang makapagbigay ng kanilang sarili sa Diyos at kapwa. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, maghangad, mag-isip at kumilos nawa sila ayon sa utos ng Diyos upang maging ganap ang kanilang pagbibigay sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na dumanas ng pagsubok, ngayong panahon ng pandemya, makabangon nawa tayo sa paghihirap at pagdurusang hatid ng salot ng COVID-19 sa pamamagitan ng ating pagtutulungan at pagbibigayan. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga social workers at overseas Filipino workers, matamo nawa nila ang biyayang mula sa mabuti at mapagpalang Diyos. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Para sa mga nagdadalamhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, makatagpo nawa sila ng pagmamahal ni Jesus sa pamagitan ng mga taong laging handang dumamay. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Isama rin natin sa ating mga dasal, intensyon ng ating mga kapatid sa pananampalataya, ang ating mga sumbaybay sa ating live streaming ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoong mapagpala, dinggin mo kami. Mapagpala naming Ama, dinggin mo ang mga pagsusumamo ng iyong mga anak. Matuto nawa kaming magbahaginan, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, nang sa gayon, madama naming tunay na ika'y nasa aming piling, kasama ni Jesus na iyong anak at ang aming Panginoon. Amen. Wala akong may handog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Ngayon pa man iyong magamit, aking alay papanalin. Muli kong handog, buhay mong kaluwag, kalugan mo ang paspasan. Wala akong may hahandog sa'yo na di mula sa kabutihan mo. Ngayon pa man iyong tanggapin, aking alay papanalin, tanging iyong. Sitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang pag-ain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan. Sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang naktagdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyong walang humpay sa kalangitan, kami nabubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Bulikan niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Malabiring Maria, Nina ng Diyos, ng kanyang esposo ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen, 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 Sa tagabili ng mga galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasahin ang kaharian mo. Sundin ang dito sa lupa, parang sa langit. Bigyan mo pa kami ngayon ng aming kapansanan. Arawan mo, tawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahimpala sa puso, at yayaman kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Peace, 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 peace. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang manayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at inanasa akong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa aking espiritu, sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. naghihintay
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay magumapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandahang loob ay manatili sa aming palagian sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin sa Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina. Ninais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahagi ng kanya ng kanyang kaluwalhatian. Dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat. Sa kanya isangguni ang aming kahilingan. Na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kahari ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan, ang pag-asa at kaligtasan, ang katarung at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami. Magsiupo muna po tayo para sa ilang pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, altar servers, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating live streaming, sa atin pong lahat na sumubaybay sa ating live stream via Facebook. Pasalamatan din po natin ang sponsor natin, ang Cluster Faith, headed by Brother Romy Austria, kasama ang mga kapilya ng San Roque, San Juan Bautista, Santa Teresa at St. Louis de Montfort Chapel. Gayon din po, pasalamatan natin ang nagdiwang ng banal na misa, si Reverend Father Richie Estrada, MSc. Palakpakan po natin. Nais po naming ipabatid sa lahat ng mga pamisa po natin at ang mga special intention tuwing linggo ay may cut-off na po. Sabado ng alas 5 po at ay kailangang na-submit na ang inyong mga pamisa sa pamamagitan ng pagpapadala nito kay Ate Marpy. Para sa mga chapel president, sa ating mga chapel worship, at sa iba pang mga leaders. Kung sakaling sa inyo ipaabot ang mga pamisa, ay paki-forward na lang po ito kay Ate Marpy. Maaari pong ipagamiting direkta ang ating Google Form. Sakaling hindi po umabot sa takdang oras, ang inyong mga pamisa ay sasama na lang po ito sa susunod na pamisa sa linggo. Ang mga pamisa sa Our Lady of the Sacred Heart Mission Station ay walang bayad, bagamat maluwag na tinatanggap ang anumang donasyon para rito, na makatutulong sa mga gastusing pastoral at administrative ng ating mission station. Maaring ibigay ito sa mga pastoral worker o sa mga chapel president at ito ay ihatid sa ating kumbento. Gayon din naman, maaari ring i-deposit o mag-transfer ng donasyon sa mga detalyeng nakaplas sa ating screen. Salamat. Maraming salamat po. Pinabatid po namin na meron na po tayong public mass sa Cluster Lab sa Bayanihan, Cover Court, sa ganap na ikalima at labing-limang minuto ng hapon. Magsitayo po tayo. Gusto ko lang dagdagan yung announcement. So yung Cluster Love ay magre-resume na sila ng kanilang misa simula mamaya alas 5:15 ng hapon. So sa Cluster Hope at Cluster Faith, so kung mapag-usapan nyo na at may channel sa amin ang inapagkasunduan, mas maigi po para matingnan natin yung mga schedules. Siguro in advance, kapag kayo makapulong-pulong, tingnan nyo na rin yung schedule para sa simbang gabi, no? Para mapag-usapan natin ng maaga sa simbang gabi.
So ito po'y panawagan sa lahat ng mga cluster heads na pag-usapin na rin itong mga schedule natin sa nalapit na mga simbang gabi, lalo na patungkol sa scheduling at oras. Nung nakaraang Pasko o simbang gabi, meron tayong 4 na mga schedules, no? Yung cluster love, cluster faith, at cluster hope. At yung pang-4 ay yung chapel ng St. Louis de Montfort. So pakitingin na lang din yun, pakipag-usapan ninyo kung ano pa ang plano ninyo para mapag-usapan natin ng maaga. So yun po. At sa kaulihan, muli ako napapasalamat sa inyong patuloy na suporta sa ating mission station, sa walang sawang suporta. Kung anumang klaseng suporta na inyong ipinakita, ipinabot sa ating mission station. So for now po, on the process na po yung ating kalendaryo. So sana po sa bawat isang pamilya ay kukuha po tayo para ilagay natin sa ating tahanan. O kung meron tayong bibigyan, mas mainam din po, kahit na hindi natin nasasakupan, no? Bigyan na natin. At itong kalendaryong ito, isang one way ng ating papasalamat sa Diyos, no? Wala po itong presyo, galing po sa puso yung presyo noon, no? Kung gaano kabukal sa iyong puso ang iyong pagpapasalamat sa Diyos, yun po yung ating basihan, no? Walang presyo po itong kalendaryo. Handog po ito ng mission station para sa ating lahat. Kaya nga lang, nasa inyo na kung magbigay kayo, magpasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan nitong kalendaryo. Meron dong slogan, kalendaryo ko para sa simbahan ko. So ang lahat ng ito ay mapupunta sa ating pondo para sa ating pangarap na makakaroon ng simbahang bato. Although meron tayong simbahan, tunay na simbahan itong komunidad, pero nandun pa rin lingid sa ating pangarap na magkakaroon ng simbahang bato. No? So kaya kahit na naghahanap pa tayo ng lote na ating mabibili, at least kahit pa paano, meron na tayong pinag-iipunan. No? Pinag-iipunan. Kumbaga, learning experience yun dati na meron nag-offer, kaya lang sobrang mahal, at saka limitado pala yung ating funds. Kaya kahit pa paano, naghahanda na tayo. Para pagdating ng panahon, meron tayong makitang lote, medyo kaya-kaya na natin makuha ito. Kasi ito naman yung ating pangarap sa ating simbahan. Side by side, dinedevelop natin yung ating simbahan, tunay na simbahan, itong sambayanan. No? Side by side, magtitingin tayo ng simbahang bato para sa ating lahat. Amen po ba yun? Amen. So hindi lamang po, isa lamang po itong programa ng ating mission station, itong kalendaryo. No? Sana sa sunod na mga pagkakataon na meron tayong introduce, ay ganun pa rin kayo. No? Makikita niyo pa rin itong rason bakit meron tayong ganito. Ito ay para sa ating simbahan. Wala nang iba. Hindi para kay Father, hindi sa mga lingkod leaders, kundi ito ay para sa ating lahat, sa ating simbahan. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo at hingi ng pagpapala ng Diyos. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makakapinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagi nawa niyang nananahan ng kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa ninyo niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat, samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan sa kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Naialay na natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.